Daddy, hindi ka pa umuwi? Dito ka na ba titira kasama namin ni Mami? Masayang usisa ni Marcos nang dumating ito kasama si Nanay Cora pagdating ng hapon. Napakagatlabi naman si Camila. Nagiging madaldal na ang anak niya simula noong makilala nito ang tunay na ama. Parang biglang tumaas ang self-confidence nito dahil ba sa kaalamang may bago na itong kakampi na maipagyayabang sa mga tumutokso rito na wala itong ama. O lumabas lang ang totoong pagkatao ng anak niya. Ang taas na ng confidence nito. Ganoon din naman siya. Pero habang lumalaki si Marcos, nagiging mahiyain ito at tahimik lang. Kaya lang ngayon, madaldal na ito at malakas rin ang loob nito. Yumuko naman si Miguel at binuhat nito si Marcos. Hindi pa ako umuwi, baby. Hinihintay pa kita. Saka may sakit ang mami mo at kailangan may magbantay sa kanya. Nilingon pa siya ni Miguel, kaya naman umirap naman si Camila. Kapag magaling na po si mami, uuwi ka na ba, Daddy? Pangungulit naman ni Marcos. Ginulo naman ni Miguel ang buhok ng anak. Oo, baby. May trabaho pa kasi si Daddy. Pero isasama ko na rin kayo ng mami mo sa susunod na pagpunta ko rito. Hinihintay ko lang kayo at ng lola mo bago ako umuwi. Bahagyang nalungkot naman ang mukha niya. Nasa kamay na ngayon ni Camila ang desisyon kung sasama na ba sila na mag-ina kay Miguel o sa susunod na pagkakataon na lang. Nahihirapan siya mag-isip. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng tingin sa kanyang anak at kay Miguel. Ganoon din kay Nanay Cora bago siya nakapagdesisyon. Sa susunod na lang tayo sasama sa daddy mo. Mag-aayos pa tayo ng mga gamit natin at magpapaalam pa tayo sa school mo. Tapos maghahanap pa ng matitirhan natin ng bahay ang daddy mo. Namilog naman ang mga mata ni Marcos. Talaga po? Sasama na po tayo kay daddy? Sa susunod, anak. Hindi na muna ngayon. Pagtatama naman ni Camila. Napansin niyang may malapad ng ngiti na rin sa mga labi ni Miguel. Mukhang natuwa na rin ito sa desisyon niya. Tama na siguro ang pagpapakipot niya. Kailangan na niyang tanggapin muli si Miguel. Kahit man lang para sa anak niya. Kawawa naman si Miguel kung patuloy siyang magmamatigas. Isa pa'y bumigay na rin lang siya sa asawa niya. Dapat lubos-lubosin na rin niya. Aminado rin naman siya na namiss na niya ang asawa. Patunay iyong ginawa nila kaninang wala sina Marcos at Nanay Cora. 3 beses sila sa kama. 1 beses sa banyo at isa rin sa kusina bago dumating ang maglola. Kinailangan pa nga niyang palitan ng bedsheet ng kama nila ni Marcos dahil nagkamansya na ito. Ikaw ba naman ang labasan ng katas na naipon mo sa ilang taon? Ang dami kaya niyon. Kung nabubulok lang siguro ang mga katas na iyon, baka inamag na iyon sa kanya. Ewan lang niya kay Miguel. Ang sabi naman ito, wala itong ibang babae. Magmula nang ikasal sila. Kaya nga hindi na ito bumibili ng kondom pero dati-rati naman ay may koleksyon daw ito. Nagtatago raw ito ng mga protection doon sa mga drawer nito sa kondominium. May ilang box din daw ito sa loob ng sasakyan nito. Mayroon din sa opisina nito. Kahit sariling wallet nito ay mayroon laman. Pero wala itong itinatago sa mansyon dahil hindi naman ito nag-uuwi ng babae roon. Magwawala daw ang mama nito kapag may iniuwi siyang babae sa mismong bahay nila. Siya lang daw at si Honey ang babaeng nakarating sa mansyon nila. Ang kaibahan nga lang nila ay asawa siya ni Miguel. Samantalang kaibigan lang naman ito ang babaeng iyon. May ipinakita pala itong video sa kanya tungkol sa insidenteng nangyari noon sa kondo nito. Nakita niyang kagagawan pala ng Honey na iyon ang inabutan niyang senaryo noon. Buwisit ang babaeng iyon. Hindi naman ito gusto ng asawa niya. Pero ipinagpipilitan nito ang sarili. Naputol ang daloy ng kanyang pag-iisip nang biglang magsalita naman si Nanay Cora. Kung ganon, nagkaayos na kayong dalawa? Usisa naman ni Nanay Cora. Opo, okay na kami ng asawa ko. Si Miguel na ang sumagot. Napangiti naman si Nanay Cora. Mabuti kung ganoon.
Hindi na ako mag-aalala sa kanilang mag-ina. Kung sakasakaling matuloy ako papuntang Amerika, may mag-aalaga na at may magbabantay sa kanilang dalawa. Nanay Cora, totoo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Camila. Tumango naman ang matanda sa kanya. Oo anak, katunayan. Sinabihan na ako na Ariel na mag-aayos na ako ng mga papeles ko. Nagpadala na siya ng pera sa akin. Panggastos ko raw, pero hindi pa ako kumikilos dahil inaalala ko kayo ni Marcos. Napabuntong hininga naman si Camila. Kailangan na nga nilang makaalis ni Marcos dahil nagiging pabigat na sila kay Nanay Cora. Na isasantabi nito ang sariling kaligayahan dahil lang sa kanilang mag-ina. Sige po Nay, pwede na kayong sumama kay Kuya Ariel. Alam kong kailangan din nila kayo ng asawa niya para may mag-aalaga sa anak nila. Marami na rin naman kayong nagawa at naitulong sa amin ni Marcos. Nakakahiya naman po kina Kuya Ariel kung hanggang ngayon ay kami pa rin ang uunahin ninyo at hindi ang sarili ninyong pamilya. Nilapitan naman siya ni Nanay Cora at pinisil ang kanyang kamay. Pamilya na rin ang turing ko sa inyo ni Marcos anak. Alam kong mas kailangan mo, kaya pinili kong manatili sa tabi mo. Niyakap ni Camila ang matandang nagpalaki sa kanya. Halos ina na rin ang turing niya rito. Mas malapit nga siya rito kaysa sa nakalakihan niyang ina. Ito ang nag-alaga sa kanila ni Stella. Pero mas malapit sa kanya ang matanda kaysa sa kapatid niya na paborito naman ni Tita Ines niya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Miguel sa kanila. Hinintay lang nitong makatulog si Marcos bago ito umalis. Napagod ang anak nila kaya nakatulog ito kahit alas 4 na ng hapon. Gagabihin ka na sa daan. Anong oras ka pa makakarating sa Maynila? May pag-alalang tanong naman ni Camila kay Miguel. After 4 to 5 hours. Sagot naman ni Miguel sa kanya. Napatingin naman si Camila sa suot na relo. Alas 4:30 na ng hapon. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na ha? Pakiusap niya rito. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa asawa. Kahit alam naman niyang magaling ito mag-drive. Napangiti naman na matamis si Miguel. Nag-aalala ka na naman sa akin na. Ganyan na ganyan ka noong nasa mansyon pa tayo. Lagi mo raw tinatanong sa mga maid kung nakauwi na ba ako at kung anong oras ako dumarating. Iniisip ko noon na hinihigpitan mo ako. Kahit hindi ka naman nagsasalita at wala kang sinasabi. Ngayon ko lang na-realize na ginawa mo pala iyon dahil nag-aalala ka talaga sa akin. Kahit pala noong una pa lang, mahal mo na ako. Tumaas naman ang kilay ni Camila sa huling sinabi naman ni Miguel. Hindi naman kita minahal kaagad. Ilang linggo muna ang lumipas bago nahulog ang loob ko sa'yo. Siguro crush na lang kita noong una pa lang. Kaya nga, dahil siguro, gwapo ka naman talaga. Masungit ka nga lang at mayabang. Bahagyang natawa naman si Miguel. Talaga? Crush mo na ako noon? Pareho lang pala tayo. Kursonada na rin kita noong una pa lang na magkita tayo. Pinandilata naman ni Camila si Miguel. Nagbibiro ka na naman. Galit na galit ka kaya sa akin noong una. Tapos, magkaharap tayong sasabihin mong kursonada mo ako ngayon? Kalokohan ka. Napangiti naman si Miguel. Pinasil nito ang pisngi niya. Iyon nga ang problema noon, Miss Beautiful. Attracted na ako sa iyo noong una pa lang. Pero ayaw ko lang sa gustong mangyari ni na Papa at Mama. Alam naman kasi nilang wala akong balak magpakasal kahit na kanino. Tapos pipilitin nila ako. Tapos magagalit ako dahil kasing ganda ka pa ng manikin. Tingin ko kasi binayaran ka lang ng mga magulang ko para magpakasal sa akin. Ano? Manikin? Yun ang naiwan sa isip niya. Kahit ang daming sinabi naman ni Miguel. Yeah. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Ang totoo, mas maganda ka pa sa mga manikin na nakikita ko sa mga department store. Sa kakrush ko kasi yung bida sa manikin to, si Christy Wanson. Kung nagkita lang kami ng personal, baka niligawan ko na siya. Nakangiting saad naman ni Miguel. Parang kinurot naman ang puso ni Camila sa narinig.
Akala ko ba wala kang balak magpakasal kahit kanino? Exemption to the rule ba yung Christy Wanso na yan? Kumagalpak naman ang tawa si Miguel. Nagsiselos ka kay Christy Wanson? Hindi na kailangan kasi gusto ko lang naman siyang maging girlfriend. Pero wala akong balak na pakasalan siya. Isa pa'y matanda na yon. Mga 20 years yata ang tanda niya sa akin. Saka mas maganda ka naman sa kanya. Kasasabi ko lang kanina na mas maganda ka pa nga sa mga manikin, hindi ba? Umirap naman si Camila. Hindi pa rin siya mapanatag sa sinasabi ni Miguel. Parang hindi kayang tanggapin ng isip niya na may kinababaliwan noon na babae ang kanyang asawa. Paano kung nagkita sila ngayon ng artistang iyon? Hinawakan naman ni Miguel ang balikat niya at masuyo siya na itong hinalikan sa noo. Huwag ka na magselos, Miss Beautiful. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Totoong tao man iyan o manikin. Saka ikaw lang naman ang laman ng puso ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Dahil kahit hindi tayo nagkasama at nagkita ng 5 taon, wala kang kapalit sa puso ko. Hindi ako naghanap ng iba. Kahit pa sakaling nagkita kami ni Christy Wanson, hindi ko siya papatulan. Dahil ikaw ang mahal ko. Totoo ba yan? May pagdududa pang tanong naman ni Camila. Baka kasi dinadaan na naman siya ni Miguel sa matamis na salita nito para hindi siya magalit o magselos. Of course! Totoo lahat ng sinasabi ko. Patutunayan ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ipapakita ko at ipapadama sa'yo kung gaano kita kamahal. Binibigyan lang kita ng chance. Hindi ba? Pumapayag na akong bumalik sa piling mo. Sasama na kami ni Marcos. Sa susunod na balik mo rito, kailangan mo lang na maghanap na matitirhan natin. Dahil ayokong bumalik sa mansyon ninyo. Baka hindi na ako pansinin ng mga magulang mo kapag nakita nila si Marcos. Tapos sila na ang mag-aalaga sa anak natin. Mamaya niyan, mas mahal na niya ang mga magulang mo kaysa sa akin. Ayoko mangyari yun, Miguel. Bahagyang napangiti naman si Miguel. Okay, walang problema roon. Maghahanap ako ng ibang bahay. Iyong tayong 3 lang ang titira. Tapos iyong mga magiging kasambahay natin. Stay out lahat. Para wala kang poproblemahin. Pwede na ba yon? Talaga? Gagawin mo yon? Gusto ko nga ng ganoong setup. Oo naman. Bakit hindi? Anything for Miss Beautiful. Advantage ko rin yun. Masusolo kita sa gabi. Si Marcos lang ang pwedeng makaistorbo sa atin. Pero magagawan ko naman yun ng paraan. Nakangising sagot naman ni Miguel. Muntik nang mapaubo naman si Camila nang maisip ang sinabi ni Miguel. Susmi. Nahihirapan nga siya maglakad ngayon dahil sa ginawa nila kanina. Para sila nagmarathon dahil nakailang rounds sila. Tapos may binabalak pa si Miguel kapag magkasama na sila sa iisang bahay. Baka tuluyan na siyang hindi makalabas ng bahay. Hindi na siya pwedeng magbukas ng bookshop kapag nagkataon. Pero pwede pa naman siya magsulat kahit nasa bahay lang siya. Laptop at internet connection lang naman ang kailangan niya. Ang wild ng imagination mo. Baka pwede maghinay-hinay ka naman. Hindi ka pa nga nakakabalik sa Maynila. Iniisip mo na kung ano ang magiging setup natin kapag magkasama na tayong 3 sa iisang bahay. Dati nang wild ang tinatakbo ng isip ko. Mas mabait at matino nga lang ako ngayon kaysa sa dati. Kung makakausap mo lang ang mga kaibigan ko, sasabihin nila sa'yo na loko-loko ako noong hindi pa ako nag-aasawa. Ang dami ko kayang kalukuhang ipinagagawa sa mga kaibigan ko. Marami sa kanila ang nadisgrasya dahil sa kalokohan ko. Muntik na nga nila akong patayin sa bugbog dahil sa galit nila. Mabuti na lang at magkakaibigan kami, kaya naiintindihan nila ako. Pero nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat sa akin, Camila. Ibig mong sabihin, nagbago ka dahil lang sa akin? Ngumiti naman ang napakatamis si Miguel. Yeah, totoo yun, Miss Beautiful. Ikaw lang ang babaeng nakapagpabago sa buong pagkatao ko.
Kahit sarili ko magulang hindi kayang baguhin ang pag-uugali ko. Pero pagdating sa'yo, nagbabago ang ibang kilos at ugali ko na para bang kaya mong kontrolin ang dating ako. Hindi ko ba alam kung paano mo nagawa yon? Siguro dahil mahal kita at willing akong sumunod sa gusto mo. Hindi ko na-realize na ganoon ang nangyayari sa akin noong magkasama pa lang tayo. Naisip ko lang ang lahat noong magkahiwalay na tayo. Parang lumundag naman ang puso ni Camila sa sinabi ni Miguel. Hindi siya makapaniwalang may isang lalaking nagbago ang pagkatao dahil lang sa minahal niya ito. Ganoon ba talaga kapag nahanap mo na ang taong para sa'yo? Iyong soulmate mo, ang makakapagpabago ng buhay mo? Posible pala yun. Akala niya sa mga sinusulat lang niyang kwento iyon nagkakatotoo. Posible rin palang mangyari sa totoong buhay. Parang gusto ko nang maniwala sa mga sinasabi mo Pabirong saan naman ni Camila. Pero ang totoo seryoso na siya. Ayaw lang niyang ipahalata kay Miguel. Mahirap na. Baka masana ito. Lumaki pa ang ulo nito at lalong maging mayabang. Okay lang kung hindi ka pa naniniwala sa akin ngayon. I have a lifetime to prove to you how much I love you. Masayang saan naman ni Miguel na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Camila.